Hello mga beshi! Welcome back to another vlog. Ayan. It's 3 p.m. 3 p.m. na ba ngayon? Yeah, hapon na ngayon dito sa Amerika and nagkakape-kape lang ako. Actually, wala akong balak mag-vlog ngayon kasi gusto ko munang magpahinga, charis. Kaso, naisip ko lang na i-share yung mga feelings ko and nararamdaman ko ngayon na malapit na tayong mag 2 years, ilang buwan na lang, for November, December. Siguro mga 3 buwan na lang, magti 2 years na tayo dito sa Amerika. Gusto kong i-share kung ano na ba yung nangyari sa akin, ano na yung parang may pagsisisi ba or worth it ba yung mga nangyari sa akin for the last 2 years when I left Saudi Arabia and then, immigrate here to the US. Kung sa tingin ko ay naging sulit ba? Alam ko, wala nang balikan. Wala na akong babalikan, charis. Wala nang hindi na ako pwedeng umatras kasi nandito na to dahil green card holder na tayo. 'Di ba? Tapusin na natin hanggang 5 years. Road to citizen na ito mga beshi, mga syalak. Ayan. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nararamdaman ko or experience ko, personal life-wise, work life, mga ganon, in terms of work, in terms of finances, ganyan. Kung nag-improve ba, charis. Or wala. Napunta lang sa wala, di ba? Siyempre, one of the reason kung bakit tayo nangingibang bansa naman is because of money, to prepare for our future, to prepare for something, emergency, mga ganyan, and para makaipon, of course. Money is also one of the factor kung bakit tayo nangingibang bansa or lumilipat from one country to another, di ba? So, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga improvements in terms of finances or kung nagsisiba ako. Although nakapag-update naman ako after a year ata. So, this will be my second or third update ata. Kung ano na, kumusta na, di ba? Let's start with yung yung first, yung sa work. Sa work muna tayo since this is all about Pinoy, USR, and Vlog M. Let's start muna sa work. Kung nakapag-adjust na ba or fully adjusted na ako sa work. Well, alam nyo naman na nag-start ako sa floor. Though dumating ako last year ng January 23 ata. So, nag-start ako sa floor March 10 na or March 9 na ata kung hindi ako nagkakamali. I started working February of 10 or 13 and then after a month, na-endorse kami sa floor. So, ang nangyari kasi sa akin for yung first month ko is puro lang yon, nursing education. Not just about nursing but yung mga American culture, mga ganyan-ganyan. So, classroom-based, yon, parang classroom-based education lahat, yung first month ko. So, yung first month, though it is fully paid, according to your rate talaga, as in full rate per hour na ang binibigay sa amin nun. Kaso, per week, of course, we are limited to like 36 to 40 hours. So, hindi kami pwedeng mag-overtime kasi nga, lang yon, parang nursing education. So, nag-start ako sa area ko talaga is March 10 kung hindi ako nagkakamali. Then, we were given like, I think, 12 weeks. Na-consume ko ba ang 12 weeks? I don't know. I think na-consume ko yung 12 weeks or 3 months full orientation. Though we are an experienced RN hired by Catering Health dito sa Ohio, and experienced nurses are only given like 8 weeks. Pero since we are they call it here like the bridging program or international bridging program dito mismo sa network namin. So we were given like 12 weeks instead of 8 weeks. So, kinover ko talaga at
minaximize ko talaga yung full 12 weeks of orientation program. So, after siguro more than a year na nung after ng orientation ko, yung first 12 weeks pala hindi kayo pwedeng mag-OT or mag-overtime kasi nga, syempre, meron kayong preceptor or parang teacher. Kumbaga, so yun yung parang nag-guide sa inyo, nagtuturo sa inyo ng lahat-lahat. Pero usually, if you are an experienced RN, after 3 or 4 weeks, pinagsosolo ka na, pero wina-watch over ka pa rin ng preceptor mo. Yung wina-watch over niya yung documentation mo, yung mga the way ka mag-work, mga ganon. So, meron pa rin nag-watch. So, wag matakot yung mga experienced nurses or yung mga hindi nag-bedside ng matagal pero na-hired pa rin as med-surg as med-surg nurse or ED nurse. Kasi nga, for the first 12 weeks, mga beshi, tuturuan kayo. At hindi naman kayo i-endorse sa floor ng basta-basta kung hindi pa kayo ready. So, nakabase yan sa preceptor ninyo kung ready na kayo. Kasi, ang alam ko, maski mga new grad dito, merong ang isa sa pagkakaalam ko, pero wala na sa unit namin, na na-extend for like one month. Another 1 month from that 12 weeks. So, naging parang 4 months. Kasi nga, hindi pa ready. So, they will assess you even after 8 weeks, kung ready ka na, i-endorse ka na eh. So, even after 8 weeks, if you're ready, they're gonna let you go. Diba? So, kung hindi pa ready at hindi mo pa kaya, what they are assessing is that if you are a safe nurse, yun ang mas pinahalagahan nila. Dapat safe nurse ka na bago ka i-endorse or magsolo on your own. So, don't be afraid. Because kahit naman matanggal ka sa posisyon mo, green card holder ka na dito, pwedeng-pwede kang humanap ng trabaho sa ibang ospital if you want to. Mas magiging advantage pa yun kapag terminate ka nila. Mas magiging, advantage or mas pabor pa yun para sa'yo. Huwag matatakot. Ayun. So, after a year, kumusta na ba? Definitely, naka-full full force na din. Adjust na ako. Yung feeling na kapag pumapasok ako, actually, hindi naman ako natakot on my first day kasi nga meron tayong experience from Saudi Arabia. Alam na natin yung parang workflow, kung paano tayo mag-work. Pero a little bit uncomfortable lang, of course, for the first 3 months nung last year kasi nga, yung area, iba. Yung tao, iba. Yung mga doktor, iba. So, syempre, meron kang a little bit of uncomfortability and always play safe ka. Always na parang napaka-respeto mo, napaka-magalang mo, yung parang always kang parang, nag-a-adjust ng sarili mo almost every day. Pero ngayon, na lumagpas na tayo ng, 1 year, almost magto 2 years na tayo this coming Feb or March, may sungay na tayo. Charis! Hindi naman ganun. Uy, huwag kayong maglalabas ng sungay ninyo kahit matagal na kayo. Definitely not. Dapat stay humble pa rin and professional pagdating sa work and pagdating sa pakikipag-communicate ninyo sa mga colleagues ninyo. Kahit napaka-skilled nyo pa compared to them or kahit napakatalino nyo pa compared to them. Be respectful, be professional in your own way. Kahit hindi naman kayo mukhang professional. Charis, joke lang yon. Ayun. Pagdating sa workplace, naka-adjust na ako. Yung feeling na, alam mo, yung feeling na yung mga doktor, parang hindi ka na natatakot, diba? Yung feeling na alam mo na kung saan yung mga gamit kukunin. Alam mo na yung workflow, kung anong gagawin. Alam mo na kung paano makipag-deal with the patient.
of course, hindi ko pa rin maikakaila na meron at meron pa ring mga pasyente na sakit sa ulo. Minom muna tayo. Meron pa ring mga pasyente, mga beshi na alam mo yun yung parang mababa yung tingin nila sa mga nurse na katulad natin. Kasi nga, I don't know, they just treat us like very low, or meron pa ring mga tao or patient dito na sa Amerika na parang mababa yung tingin sa mga Asian people. So hindi na natin yun maiaalis or maiiwasan kasi yun na yun, 'di ba? Kung ayaw nating ng mga ganong toxic na situation, ay siguro ang magiging sagot na lang sa mga ganong problema is umalis tayo sa bedside. Kasi kahit saang ospital pa tayo pumunta dito, napaka-toxic ng bedside, napaka-toxic lalo na sa mga high acuity area. Like for example, emergency department, yung parang grabe ang sandamukal yung mga tao, lalo na kapag nasa triage, dadambahin ka, mga ganyan, hindi makapag-antay, kahit level 5 lang naman yung diba? Category 5, meds refill, tapos, ay, bakit ako mag-antay dito? Ganyan-ganyan, diba? So, kung hindi natin kaya yung mga ganong stress, ay umalis na tayo. Kasi nga, the more na nasistress tayo every day, alam nyo ba yung katawan natin, every time that we are stressed, our body, everyone knows about this, diba? Nurse tayo. Every time that we are stressed, our body releases cortisol, which is a stress hormone. Our body releases like inflammatory agent that will damage what? That will damage our cell, that will eventually will damage our organ. You know, our main and vital organ, our brains, our hearts, our kidneys, very vital, di ba? Our skin, syempre vital para umaura day. Dapat maganda yung, di ba? So, every day na na-stress ka, the more na mas lalo kang tatanda. So, kung hindi mo kayang i-handle yung mga ganong stress, dapat ay umalis ka na sa bedside, di ba? That's what I recommend, di ba? So, nakadepende na lang kung paano kayo makikipag-deal sa mga ganong situation. Diba? Kapag nai-stress kayo. Kasi very stressful talaga ang bedside. I would suggest na whenever you encounter stress at bedside, take a deep breath. If kayang i-ignore, umalis, smile, be fortunate, and always, ito yung sinasuggest ko, take a vacation. Always take a vacation. I know it's expensive to take a vacation, but if you just follow me, it's not for free to take a vacation, but you can always take a vacation for cheap. Hindi mo kailangang magpasosyal, but always treat yourself naman, di ba? Wag naman yung parang sobrang i-tighten yung budget, 'di ba? Kailangan din nating mag-splurge ng onti sa sarili natin kasi though we have to save for the future, but we also have to live our life today, as in now na. Kasi kung lahat ng pera natin ay sinisave lang natin or ini-invest lang natin, yes, baka maging mayaman tayo at the age of 55 or 60, sobrang yaman na natin, pero who knows if we will reach that age. Hindi ko naman sa sinasabing mamamatay kayo tomorrow na, pero who knows if you will be able to enjoy the fruits of your labor or the fruits of your hard work at the age of 60. Baka nga at the age of 60 ay who knows if nakakalakad pa kayo noon. Who knows if you are still in good health, 'di ba? At that age. So try to live yourself now, try to live yourself ngayon na kasi nga
you don't know what's gonna happen tomorrow or in the future. But, wag rin kakalimutang mag-save for your future. In short, balance lang ba, day? Balance lang da. Diba? Wag niyo na akong i-bash, baka i-bash niyo na naman ako. Kung ayaw niyo i-follow yung mga tips ko, that's okay. Okay? It's perfectly fine. Manood na lang kayo and wag i-skip yung ads. Charis! Joke lang yun. Ayun. So, in terms of work, as in fully adjusted na ako mga beshi. Though, I can say na hindi ako yung nurse na parang pinaka-skilled, pinaka-knowledgeable, pinaka-bongga, pero at least medyo may alam na tayo sa flow and hindi na ako nai-stress pag uwi, hindi na ako masyadong napapagod. Palagi ko ngang sinasabi sa inyo na mas nakakapagod sa SODI. As in, 3 or 4 times. I get so emotional. Nagiging emotional ako parati kapag naalala ko yung life ko sa Saudi. You know, mas nakakapagod siya emotionally, mentally, and spiritually. As in, yung racism or yung parang yung panlalait na naranasan ko dito ay walang-wala sa panlalait at pangutya na naranasan ko nung nasa Saudi pa ako. As in, mga beshi. Sobra. Dito, hindi ako umiiyak kapag minamaliit. Kasi nga, lumalaban ako dito. As in, lumalaban ako mga beshi. Dito, kapag kinutya ka, pwedeng-pwede kang lumaban. Nung nasa Middle East pa ako, kapag kinutya ka or parang inano ka ng pasyente, kapag lumaban ka ng bonggang-bongga, asahan mo na sa head nurse office ka the next day. 'Di ba? At hindi mo pwedeng idahilan na nasa tama ka. 'Di ba? Parati nilang sasabihin sa'yo na isa kang expat dito at kung ayaw mo ng pamamalakad dito, mas may karapatan yung mga tao dito, yung mga tao namin. So, kung ayaw mo ng ganitong pamamalakad, is dapat mag-resign ka na. O, diba? So, at least dito, nakakalaban ka, maski pa paano. Diba? Meron kang karapatan. Pero, sometimes nakakapagod ding makipaglabanan dito. So, sometimes, ignore na lang. Ignore na lang ang sikreto para hindi tayo mabilis na tumanda. Charis! Ayun. Yun. Sa work, as in, naka-adjust na ako ng sobra-sobra, mga beshi. As in, I am fully comfortable. Sa tanong kung magta-travel nurse ako, as of this moment, hindi pa. Sa tanong kung lilipat ako ng ibang states, sa ngayon ay hindi pa. Kasi, nakakontrata pa ako sa apartment na to until May of 2025, which is next year. So, meron pa akong 7 or 6 months, no, not 6 months, siguro mga 8 months dito sa, dito sa lugar na to. Saan tayo ng peanuts? Or sa apartment na to. So, pag-usapan naman natin yung pangalawa, yung parang finances. Ayan, pagdating sa finances, mga Inday, I'm really grateful. Though, mahirap mag-budget dito, mga beshi. As in, napakahirap mag-budget. Kasi, asikasuhin yung mga bills ng credit card mo, bills ng kuryente mo, bills ng bahay, mga ganyan. Pero, ako, along the way, medyo hindi pa ako okay nung first, pero along the way, nasanay na rin ako kung paano ako mag-budget. So, pagdating naman sa sahod, I am really grateful kasi single akong pumunta dito. So, nakakaipon ako ng okay. Kasi, itong bahay ko na to is hindi naman siya kabonggahan. Alam niyo naman,
hindi mataas yung renta in short. So, nakakaipon ako ng maayos, nakakapag-budget ako ng maayos. In fact, yung bahay, ano tong tawag na to? I think yung cost of living or yung mga bills ko ay tumaas lang ng $50 to $100. Pero yung sahod ko ngayong year na to ay tumaas kasi nga nagkaroon ng market adjustment in which it is way more than what I expected, way more than ng pagtaas ng bills ko. So, yung iba nga bumaba pa, like car insurance, ganyan bumaba na siya. Kasi nga, medyo tumatagal na rin yung driving history natin. So, okay siya. In terms of, wala akong nakakapag-travel ako ng maayos. In fact, kung na-share ko na ata sa inyo, ay mga credit card ako like IHG, which gives me a lot of points. Nung recent trip ko nga is wala akong halos ginastos sa hotel. As in $0, wala akong binayad. Imagine niyo, I stayed 5 nights in Bangkok, Holiday Inn. I stayed 2 nights, one night, separate yun. One night sa Crown Plaza, Riyadh Minhal. I stayed 1 night in Washington Dulles Holiday Inn. I paid nothing. I paid $0. I paid around, siguro nasa 100,000 points ang na-accumulate ko doon. Though may mga konting issue, like sa mga hotel na pinagstayan ko, like sa Crown Plaza, the last time na nagstay ako sa Crown Plaza Riyadh Minhal, tsaka sa Crown, sa Holiday Inn here in the US. So, since may mga issue na ganon, I emailed IHG, ganyan-ganyan. Tapos, alam nyo ba kung anong nangyari? Out of 100,000 points na in-spend ko sa whole trip ko na yon, I was reimbursed. My God. Binalik pa nila yung almost 41,000 points. Oh my God. In short, I only spent like 60,000 points. So, may nabalik pa sa aking 41,000 points. Nagstay pa pala ako ng 1 night sa Crown Plaza in Medina. And it's just for free, $0. Grabe. Meron mga... It's just, ang dami kong I feel so blessed. Sometimes, nagpapasalamat din naman ako for all of the blessings na dumarating sa akin. Like, I'm getting a lot of things for free this year. Like, yung flight ko, pabalik dito, like yung Jeddah to Washington, it was covered by my points, 22,000. Although I paid $126 for taxes, but that fare is free, $0. Wala akong binayaran. Covered by my Saudi Arabian or Al Pursan points. Yung mga local flights ko sa Saudi Arabia, like yung nag-Riyadh to Medina ako, and then Medina to Jeddah local flight, $0. Wala akong binayaran. I paid some taxes, like I paid $10 or $15 for each para lang sa mga taxes, but most of the base fare are for free. Yung flight ko basta I think ang binayaran ko lang is yung flight ko from Washington DC papuntang Bangkok. That's it. Yun lang yung binayaran ko ng full fare. Aside from that, I think I have spent less than $700 for that whole trip. I do not know, but it's just, oh my God, I am so grateful. I am sometimes, iniisip ko na parang, every time na nagpapasalamat ako sa Diyos, alhamdulillah, na parang, deserve ko ba to? Yung parang, makatikim ng mga ganitong pagpapala or blessings. Like, I am so grateful and thankful, and lahat nito it's all because nag-Amerika ako. Pumunta ako dito sa Amerika. I feel so emotional. I'm sorry.
ayun, sometimes before ako matulog, parang napapa-question ako kung deserve ko ba lahat ng mga blessings na natatanggap ko, yung mga places na napupuntahan ko. I'm like, whenever I go to a hotel today, like, I've never imagined myself, even I know Crown Plaza is not so like bongga hotel. Like, but for me, as someone na hindi naman nakakatikim ng mga mamahaling hotel at parati na lang nag-Airbnb, parati na lang kumukuha ng mga budget hotel sa Agoda, ay yung Crown Plaza ay napaka na to, parang elevated experience for me na. So, I am just so thankful and grateful. Imagine ninyo, I'm like, pagdating ko sa hotel, since I have a status with IHG, like platinum status, like, you feel na parang pinapahalagahan ka nila or you feel valued. I've never felt that before. And all of these blessings are brought by my yung journey ko papunta dito sa Amerika. Yung blessings na to ay dahil sumugal ako na mag-Amerika. Dahil pinili kong pumunta dito at sumugal na mag-Amerika. Kasi pwede naman ako magstay doon sa Saudi Arabia on my comfort zone. I am already in my comfort zone, right? So, like, imagine niyo 5 or 6 years na ako, tapos parang nagagawa ko na lahat ng gusto ko. In fact, nakakapagpasaway pa ako pagdating sa mga sick leave ko, mga ganyan. Pag naaalala ko yung mga ginawa ko sa Saudi on yung mga last year ko or last few months ko before ako malis, natatawa na lang ako at parang nahihiya ako sa mga pinaggagawa ko. I feel so mature nung napunta ako dito sa Amerika. I feel so blessed. In short, wag na natin sobrang pahabain ang kwentuhan na to. Okay, tapusin na natin dito. After like almost 2 years ng pananatili dito sa Amerika, I just feel so grateful. I just feel so blessed. I just feel so much grateful and thankful to the Creator na nakapag-decide ako nung 2021 na eto na to, magti-take na ako ng NCLEX, mag-a-America na ako. O, diba? So, sana sa mga nanonood sa akin na hindi pa nakakapag-Amerika or planong mag-Amerika, sana ay na-inspire kayo ng video na to, and I'm just hoping and praying na hindi kayo mag-give up sa American dream ninyo. Kasi it will all be worth it. As in, napaka-worth it ng experience, in bongga. Magiging bongga kayo kapag nag-Amerika kayo, char. Basta, sipag lang kung hindi nyo pa napapasa yung NCLEX o kaya bumagsak kayo sa NCLEX ng paulit-ulit na just try and try. Kasi sooner or later, maipapasa nyo rin yung NCLEX na yun. And it will all be worth it na sundan ako dito sa Amerika. Charis! O siya, sige na mga inday, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you so much sa palaging panonood. I know napakahaba ng vlog na to. I hope sana tinapos ninyo. Charing! Shalak! Bye! See you on my next vlog!